Ladies and gentlemen, andito naman tayo, pangatlong vlog na natin ito. Bakit natataranta ang mga pulis? Natataranta din ba si BBM? At ang tinambakan ng pulis ang Sandang Sora at saka Quezonab, kung saan makikita yung Central Church ng Iglesia ni Cristo. Bakit kaya? Pakinggan natin panoorin na natin ang nangyayari. Ito. Umani naman ang samut-saring reaksyon sa ilang netizen maging sa social media ang biglaang paglobo ng police visibility sa ilang pangunahing lugar gaya ng Tandang Sora, Luzon Avenue at Commonwealth Avenue sa bisperas ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ibabalita po yan ni Jimboy Tihano. Jimboy! Hala, ba't ang daming polis? Anong meron? Hindi naiwasang magtaka ng ilang netizen kung bakit tila mas malaki ang Good police morning, deployment Richard Caport. kumpara sa karaniwang nakikita bago ang State of the Nation Address o SONA. Kapansin-pansin ang dami ng mga pulis na nakatalaga sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi, kabilang ang Tandang Sora Avenue, Luzon Avenue, at paligid ng Central sa Commonwealth Avenue sa naturang Luzon. Dahil dito, umani ng samut-saring reaksyon sa mga netizen ang nasabing deployment partikular sa social media. Marami namang nangyayari na SONA, di ba? Kahit nung kapanahunan pa ng dating Pangulo. Pero, I've never seen situation like this na maraming pulis mismo sa harap pa ng sentral. So ako bilang isang mamamayan, nagtataka na bakit itong place na to? Kasi for me, as a honest reaction, safe place kasi to para sa akin eh. Ang nakakapagtaka kasi nung mga nakaraang SONA, wala naman kaming nakikitang mga pulis na nakabantay sa, at nagtataka kami bakit sa mismong templo pa namin nakabantay sila. Wala naman kaming ano bang gusto nilang, ibig nilang sabihin. Bakit maraming pulis na kapaligid dito sa Central? Samantalang kami, nagsasagawa kami ng anniversary namin ng Iglesia ni Cristo. Bakit kami binabantayan? Bakit hindi nila bantayan si amo nila? Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Pabros, Commander ng Security Task Unit, 2,000 pulis mula sa QCPD ang itinalaga para sa kanilang area of responsibility bilang bahagi ng security preparation sa SONA. As usual, police visibility and police security po para po sa lahat. Dahil po nagkataon lamang na nasabay po yung anibersaryo doon po sa SONA. Bernard Magtibay. Gigit pa ng opisyal, pangunahing layunin nito ang tiyakin ang seguridad ng publiko. Gayun din ang maayos sa daloy ng trapiko lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga rallyista sa paligid ng Commonwealth Avenue at Batasan Complex. Unang-una, maayos po natin yung seguridad. Pangalawa po yung flow of traffic natin. Kasi usually pag may mga gatherings, sumisikip po yung daan. So doon po papasok yung police para po tumulong sa pagpapaluwag ng kalye. And then at the same time para po sa seguridad ng mga traffic traveler po at saka yung mismo mga tao po. Sa kabuuan naman, sinabi ng PNP na nasa 20,000 pulis ang kabuuang i-deploy para sa seguridad ng SONA sa Metro Manila. Kasama rito ang mga tauhan ng NCRPO, QCPD at iba pang augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon. Kasabay ng paghahanda para sa SONA, ang pagunita ng ika-100 at 12 taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, kung saan isinagawa ang pagpapailaw sa Templo Central at ilan pang mga gusaling sambahan ng INC sa Quezon City. Sa kabila ng mga tanong at reaksyon online, iginiit ng PNP na ang deployment ay bahagi ng kanilang security plan upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA. Jim Tihano, para sa 100% Balita. Totoo ba yan? Ito, tingnan natin ang mensahe ni Sara Duterte. Ito naman. Ito, sige, ipapatuloy natin ito. Itong pagkataranta. Ito, may maraming pulis doon. Ito, sa kapal natin eh. Ito, kaya kayo tulak ay nakalinya lang sila doon. Tao na yung balik tayo, balik!
Yung mga tao na eh, bigla kayong mga natin. Tinutulak kami. Eh, paano magtulak yan naka-steady yung pulis? Anong oras pa matapos yung ano yung programa? 8:30 lang kami, sir. Oras na. Pagbigyan niyo na kami. Halika. Orasan niyo ba? Hindi. Magkaroon tayo ng Yun ang po. hanggang anong oras yung programa? Bigyan niyo kami kayo hanggang alas 9. Anong oras na? Alas 7? O edi ganun yung tao. Gusto ko yung black yung nga po. Hindi namin ipa-block. Hindi namin Hindi, yung tao nyo na kumanda ganun eh. Maayos Kasi kami ganito, kausap sir. ha. Ganito, sir. Huwag niyo ko kaming takpan at huwag niyo rin mo kaming Ay, titulatin. huwag nyo nga, undan nyo yung usapan natin. Huwag niyo kaming takpan. Pinayagan nga namin kayo na mag-program eh. Ha? Pare. Okay na, oh. Pag hindi nyo latas yan, pabubuhat ko kayo. Ha? Sir, huwag niyo kong bantaan, sir. Ay, hindi, kinabilabantaan. Ginagawa namin ang trabaho namin. Ha? Natataranta. Eh, maayos na usapan natin. Ayusin natin. Natataranta. Natin mapig. Lalaki sa lalaki. Teka, tayo, umalis tayo. Natatakpan natin yung program. Eh, kayo nga, kasi nga umabante kayo. Ngayon, nakapwesto na kami na maayos. Maganda na yung usapan natin. Ba't kayo umabante? Nakapwesto na kami na maayos. Okay, sir. Okay, ganun. Patas ako, sir. Balik tayo dun sa uli natin na pag-usapan. Kalinya na yan. Balik na to. O, maximum, alas 9 ay magkaroon ng commotion. Kaya ano mo na lang. Release na ba kayo? Oh, nataranta na. Sila dyan, we will disperse them. Ano bang nangyari sa bakit parang nagkaroon ng Sila umabante. Kaya kinausap ko yung leader nila. Hindi yun yung usapan. Magbigay tayo ng traffic sa mamamayan, hindi yung harangin natin yung buong Commonwealth. Sir, anong oras natin sila papayagan dito sa Kalboa? Hanggang alas 9 dito. Ang usapan namin hanggang 9. After 9, at dito pa sila, we will disperse them. Walang permit ang mga ito eh. So ilang grupo Pakiusap din sa mga kasamang media eh kasi tayo na ang nagta-traffic dito eh. Abante tayo ng konti dito para gumalaw naman yung buong Commonwealth. I-istorbo natin yung milyon-milyon na sa Quezon City. Pati tayo, mga pakiusap lang mga media. Nakalib pa Kung ako. saan napakadelikado, dahil wala kaming pulis dyan, kumilit tayo ng konti. Baka mamaya masakit pa kayo dyan. Natataranta sila, Sige, sabihan niyo natataranta. mga kasama niyo, kumilit ng konti. O yan, nakita nyo na natataranta sila. Kung ano na nangyari, di, ilabas natin ngayon yung yung mensahe ni Sara Duterte. Yung mensahe ni Sara Duterte na wala. Uma Okay. Ito si Sara Duterte, sunod natin nagbigay ng mensahe po para sa Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang Gumagana na ng ba? ika-112 anibersaryo Gabi. sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga Kailan programa ba sa Bernard edukasyon, Magsibay? kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng
Inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan, sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Tapang at malasakit, ibalik. Again, patugtugin na lang natin siguro muna ang ating national anthem na sandali. O yan nakita nyo na, natataranta si Bongbong Marcos maaga pa. Marami pa, umaga para marami na nagtipon-tipon doon sa Batasan Complex. Na hindi sa kalsada papunta sa Batasan Complex, yan po yung Batasan Road. Tingnan natin kung ano yung mangyari dito ngayon mamaya. Pero sigurado po ako magsisipon po ang English. Siyempre, hindi may iwasan niya magsalita tungkol kay Marcoleta. Abuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa Okay, magandang maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik ninyo at hanggang dyan lang para hinihingi ko lamang po na kayo ay mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mag-subscribe o mag-follow din kayo sa akin sa Facebook, sa aking TikTok, sa aking Instagram at saka sa ating X. Maraming salamat po. Helen Bagyo, magandang umaga.